Masakit mamatayan ng magulang. Pero kung isa kang magulang ay walang kasing sakit ang mamatayan ng anak. Anak dapat ang maglilibing sa magulang at hindi magulang ang maglilibing sa anak. Ikaw, kabarangay, paano mo kinaya ang ganitong klase ng pagsubok sa buhay? Dear Papa Dudut, ang pagiging ina hindi yan basta-basta. Maraming pagsasakripisyo ang dapat handa tayong gawin para maging mabuting magulang sa mga anak natin. Yun po ang lagi kong iniisip simula nang ikasal kami ng asawa kong si Danilo at magsamang magplano ng pamilya namin. Hindi po madali ang landas na dinadaanan namin para matupad ang pangarap namin yon. Pero masasabi ko pong worth it ang lahat. Bago ko po ipagpatuloy ang kwento ko ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si Larissa, mother of 3, 45 years old at tubong Isabela. Pero kasalukuyang nakatira sa Maynila. Ang asawa ko pong si Danilo ay nagtatrabaho sa isang construction company habang ako naman ay isang housewife. Mabait po ang Mr. ko, Papa Dudut. Siya na po talaga ang pinakamaalaga at understanding na lalaki na nakilala ko. Kaya naman nagpapasalamat ako sa Diyos dahil siya ang naging asawa ko. Pero nang maikasal kami ay hindi kami kaagad nagkaanak. Sa totoo lang ay yun po talaga ang unang pagsubok ng pagsasama namin na kulang na lamang ay sukuan namin. Madalas ko noong iniisip na baka hindi talaga kami magkakaanak ng mister ko. Kaya naman ipinagpasa Diyos na lang namin ang lahat, Papa Dudut. Ano kayang pakiramdam kapag meron tayong anak? Palagay mo, darling. Siguro maingay dito sa bahay natin. Yung mga gamit na lagi mo inaayos, malamang lagi ring magulo. Nakakainggit yung mga mag-asawa na merong mga anak. Yung iba sa kanila, 2 o 3 pa yung baby nila, samantalang tayo. Oh, nalulungkot ka na naman, darling. Hindi ko lang kasi mapigilan. Ilang taon na rin tayong kasal pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakabuo. Hindi ko na alam ang gagawin. Pakiramdam ko wala akong kwentang babae kasi hindi kita mabigyan ng anak. Kahit kailan, hindi ko inisip na wala kang kwenta dahil lang wala tayong anak, Larissa. Kaya hindi tama na ganyan ang iniisip mo tungkol sa sarili mo. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga mapigilang mag-overthink at magkumpara. Lalo kapag nakakakita ako ng mag-asawa na may mga anak. Yung kumare ko nga pala, niyaya niya akong pumunta sa birthday party ng anak niya kaso nagdadalawang isip ako. Bakit naman? Sigurado kasi na maiinggit lang ako pag nakita ko yung anak niya. Baka maging bitter lang ako. Kaya hindi na lang ako pupunta. Ay, darling, pasasaan ba naman ang palagian nating pagdarasal sa Diyos na sana pagkalooban din tayo ng sarili nating anak, hindi ba? Malay mo, isa sa mga araw na to, dinggin niya na ang panalangin natin. Huwag lang tayong mawawalan ng tiwala sa Kanya. Hindi naman ako nawawalan ng tiwala sa Diyos. Naiinip lang ako. Hindi na tayo bumabata, Danilo. Baka kung kailan uugod-ugod na tayo saka lang tayo magkaanak. Paano pa natin maaalagaan yung baby natin pag nagkataon? Mahihirapan na tayo. Tama ka naman, kaya nga naisip ko rin na may isa pang option na pwede natin gawin kung sakali na hindi tayo pagkakalooban ng anak. Ano yun? Mag-ampun tayo. Ayos lang sa'yo na mag-alaga ng anak na hindi mo dugot laman? Ang pagiging magulang naman hindi nasusukat sa kung nanggaling ba sa'yo o hindi ang anak na aalagaan at palalakihin mo. Kaya ayos lang sa akin na mag-ampun tayo kung wala na talagang pag-asa na magkaanak tayo. Pero syempre option pa lang yun. Ayoko namang gustuin lalo na kung hindi ka sangayon. Hindi naman sa ayaw ko. Pero iba pa rin kapag nanggaling sa tiyan ko yung bata na aalagaan at palalakihin natin. Gusto ko maranasang magbuntis at dalhin siya ng 9 na buwan. Pakiramdam ko kasi mas magiging malalim ang koneksyon namin sa isa't isa at yun ang kukumpleto sa pagiging nanay ko sa kanya. Kung ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Ikaw pa rin naman ang magbubuntis sa ating dalawa pag nagkataon.
Ayokong alisin sa iyo ang karapatan na maramdaman at mapagdaanan ang proseso ng pagkakaroon natin ng anak. Salamat Danilo kasi naiintindihan mo ko. Kahit na ngayon na malabo pa rin talaga ang tsansa na mabigyan kita ng anak. Kaya kong maghintay na maging tatay kung kailan handa na tayong pareho ng pagkalooban ng anak. Kaya huwag ka na mag-alala. Pilitin mo ring huwag na mag-isip ng mga negatibong bagay dahil kalulungkot mo lang yun. Naniniwala ako na maririnig din ng Diyos ang panalangin natin at bibigyan niya tayo ng anak. Magiging mga magulang din tayo, Larissa. Tama, magiging mga magulang din tayo. Hindi na ako makapaghintay na matawag na mama ng magiging anak natin. Siyempre ako rin. Excited na matawag na papa. Pero sa ngayon, habang wala pa siya, tayong dalawa muna. Ayos ba yun? Yun lang pala eh. Ayos na ayos. Papa Dudut, kahit na pag-usapan na namin ni Danilo ang tungkol sa pag-aampon ay hindi pa rin po namin tuluyang isinarang isipan namin na balang araw ay diringgin ang may kapal ang panalangin namin na magkakaroon pa rin kami ng anak. Kung kinakailangan naming magdasal sa lahat ng santo o pumunta sa mga simbahan para lamang magkaroon ng himala at mabuntis ako ay gagawin po namin ni Danilo. Hindi rin po kami tumigil sa pag-aalaga sa aming sarili at nandyan yung nagpapacheck up. Nagpapacheck up kami kung saan ay nalaman ko nga na may PCOS ako. Dahilan kung bakit hirap akong magbuntis. Malaking dagok po sa akin ang sakit ko na yon kaya aaminin ko na nakadagdag yon sa depression na nararamdaman ko. Sa kabila ng lahat ay lalong naging maunawain sa akin ang asawa ko. Lumipas pa po ang ilang taon na pagsunod sa mga sinasabi ng doktor na gawin ko at pag-inom ng gamot at ganoon din ang pagkakaroon ng proper exercise at bawas stress ay nagkatotoo po ang matagal na naming pangarap ni Danilo. Nabuntis po ako, Papa Dudut. Masayang masaya po kaming mag-asawa dahil sa wakas ay magiging magulang na kami. Ingat na ingat po ako habang dinadala sa tiyan ko ang panganay namin. Kitang-kita ko naman po sa mga mata ni Danilo na excited siya and in fact, lalo siyang naging masipag sa trabaho at mas naging vocal siya sa mga pangarap at plano niya para sa aming lumalaking pamilya. Hindi nagtagal ay pinanganak po ang baby namin. Pero imbis na excitement, kaba at pag-aalala po ang agad kong naramdaman ng unang beses na makita ko siya. At hanggang sa makauwi na kami sa bahay matapos akong manganak sa ospital ay may punto na ayaw ko pong hawakan o lapitan ng baby ko dahil pakiramdam ko may magagawa akong mali. Nawalan po ako ng kumpiyansa sa sarili ko na magiging mabuting nanay ako sa anak ko. Bukod doon ay mabilis din akong mairita sa kanya kapag umiiyak siya. At kaagad ko po yung napansin, maging ang mister ko, Papa Dudut. Ayos ka lang ba, Larissa? Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala sa akin. Pero parang ang lungkot-lungkot mo. Kaya hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa'yo. Ewan ko ba, pero parang pagod na pagod ako. Simula nang umalis ka kanina papasok sa trabaho, wala na akong ibang inatupag kundi alagaan niyang anak natin. Hindi na nga ako nakapaghugas ng pinggan o nakapaglaba kasi iyak ng iyak si baby. Gusto lagi katabi ako. Sa kanya talaga ako mas napagod kaysa sa mga gawaing bahay Ganun ba? Gusto mo bang mag-leave muna ako sa trabaho para samahan kayo rito sa bahay? Naku, wag na. Ilang linggo ka nang nandito simula ng mga anak ako. Alam kong tambak na rin ang trabaho mo. Diba nabanggit mo nung nakaraan na kulang ang 3 oras na overtime para matapos mo yung mga pinapagawa sa'yo na pending ng ilang araw? Oo, marami nga akong kailangan tapusin. Pero mas importante na matulungan kita sa pag-aalaga kay baby. Sabing wag na, kaya ko na to. Bakit hindi na lang natin papuntahin dito sa bahay si nanay para makasama nyo? Nung huling dalaw daw niya, nagpresenta siya na dito raw muna sa titira para masamahan kayo. Saka para matulungan ka sa pag-aalaga sa anak natin.
Matanda na si nanay. Madalas na nga yun magreklamo na masakit ang likod niya at mga tuhod eh. Baka imbis na isa lang ang alagaan ko, dalawa pa sila ng anak natin ang iintindihin ko. Iniisip ko lang naman ang kapakanan mo. Mukha ka na kasing stress at kulang sa tulog, darling. Ayoko magkasakit ka. Ayoko rin naman magkasakit pero ganun yata talaga kapag bagong nanay. Hayaan mo, masasanay din ako. Masasanay din tayo. Makakapag-adjust din ako. Basta, kung kailangan mo ng tulong, huwag ka mahihiya magsabi sa akin. Alam mo naman na willing akong tumulong para mapagaan ang araw-araw mo. Alam ko naman yon, Danilo. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nandyan ka. Sigurado kasi ako na hindi ko kakayanin ang lahat kung wala ka. Sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon na magpasalamat sa iyo. Kasi sinamahan mo ko sa paghihintay na magkaroon ng anak. Hindi ka nawalan ng pag-asa na balang araw, magiging magulang din tayo. Tinutupad ko lang naman kung anong sinabi ko at pinangako sa altar nung ikasal tayo. Kaya kahit makulitan ka sa akin, lagi mo ko maasahan. Oh, si baby umiiyak. Kakapatulog ko lang sa kanya kanina, ba't ang aga naman niyang nagising? Masyado ba siyang naingayan sa pag-uusap natin? Teka darling, bakit parang nagagalit ka? Hindi ako galit. Pagod lang ako. Mabuti pa puntahan ko muna ang anak natin. Baka kabaging ka iiyak. Sige, kasi ayoko muna siyang makita. Ewan pero nagsasawa ako kapag ang hirap niyang patahanin. Larissa! Larissa! Parang mainit ang anak natin! Ano? Bukas naman ang aircon na! Hindi nang ibig ko sabihin! Nilalagnat ang baby natin! Halika rito! Dali! Kumpirmadong nilalagnat nga po ang anak namin kaya kagad namin siyang dinala sa pinakamalapit na ospital, Papa Dudut. Mabuti na lamang at naagapan yon at hindi na lumala pa. Malaki po ang pagsisisi ko dahil pakiramdam ko ay napabayaan ko ang baby namin samantalang matagal namin siyang pinagdasal ni Danilo na ibigay sa amin ng Diyos. Mabuti na lang dahil hindi ako hinusgahan ng mister ko. Mas inintindi niya ako at ang pinagdadaanan ko. Naging mas maalaga rin siya sa aming mag-ina dahil alam niyang hindi madali ang mga karanasan ko mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak. Postpartum, yun po ang eksaktong termino kung bakit irritable ako at mailap sa sarili kong anak. Sa gabay ng mga doktor ko at pamilya namin ay unti-unti ko pong nalagpasan ang pinagdaraanan ko. Natanggap ko na po ang baby ko at mas naaalagaan ko na rin siya. Papadudot lumipas ang ilang buwan, nagkaroon na naman po ako ng unexpected blessing sa pamilya namin dahil nabuntis ulit ako ng mister ko at magkaka-baby na naman kami. Alam kong ready na kami financially kaya walang kaso kung magkasunod na dumating sa buhay namin ang aming mga anak. Pero hindi po lahat ng kasiyahan ay nagtatagal. Napatunayan po namin yon. Dahil ng mga sumunod na buwan ay lalong naging masakitin ang panganay namin. Madalas naming dinadala sa ospital ang baby namin sa kung ano-anong kadahilanan. Pero noong isang beses na nagkaubot sipon siya ay nalaman namin na meron na pala siyang pulmonya at huli na. Malala na po yun kaya nang sumunod na pagkakataon na dinala namin sa ospital ang anak namin, ay binawian siya ng buhay. Namatay po ang panganay namin ni Danilo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Para sa isang magulang na naghintay ng matagal para magkaroon ng anak ay hindi po madaling mamatayan ng supling, Papa Dudut. Kahit na sabihin ng iba na wala pa namang isang taon ng baby namin, mahirap para sa amin ni Danilo na tanggapin na gano'n na lang kadali na binawi sa amin ng langit ang panganay namin. Iyak po ako ng iyak noon, Papa Dudut, at kulang na lang ay mawalan ako ng boses at matuyo ang luha ko sa mga mata. Gusto kong magalit sa sarili ko dahil pakiramdam ko ay nagkulang ako bilang nanay. Kaya nangyari yon sa baby namin. At hanggang sa burol at libing ng anak namin ay emosyonal po ako. Inimatay pa nga ako nang takpan ang nicho niya, Papa Dudut.
Alam ko kasi na sa mga larawang ko na lamang makikita ang mukha ng anak namin. Sa kabila ng lahat ay meron pa rin pong buhay na pilit na kumakapit sa sinapupunan ko. Kaya kahit malungkot at nakakapagod ay pinilit ko pong lumaban. Lumaban po kami ni Danilo para sa baby namin na nasa tiyan ko. Ginamit po naming inspirasyon ang magiging anak namin para magpatuloy sa buhay. Mahirap na masakit pero nang ipanganak ko ang second baby namin, napalitan po ng saya at excitement ang mga pinagdaanan namin mula nang mamatay ang aming panganay. Nalagaan po namin at iningatan ang baby boy namin hanggang sa lumaki siya. Thankful na lang talaga kami ni Danilo dahil hindi siya naging sakitin katulad ng panganay namin. Pero hindi ko pa rin po mapigilang mag-worry kapag inuubo o sinisipo ng anak namin. Kahit kompleto naman ang bakuna at vitamins niya. Sa paglipas ng mga taon ay binayaan po ulit kami ng isang anak na babae. Siya na po ang bunso namin, Papa Dudut, at naging sentro ng atensyon at kasiyahan sa pamilya namin. Sa pag-usad ng panahon ay naging close na ng husto sila ni Danilo at ang bunso namin dahil malambing talaga ang anak naming babae. Hindi nga nagtagal ay tumungtong na po sa college ang anak naming lalaki at nasa huling taon na sa high school ang unika iha namin. Noong mga panahon na yon ay binili po namin ang motor ang anak naming nasa kolehiyo para may magamit siya kapag pumapasok sa university. Medyo malayo kasi ang school niya, Papa Dudut. Kaya lang, yun din po ang naging dahilan para kabahan ako sa kaligtasan ng anak ko, lalo pat may pagkakaskasero siya magmaneho. Dahilan para isang beses ay sumemplang siya at nagkaroon ng pasa at mga sugat sa kanyang katawan. Danilo! Yang anak mo pagsabihan mo ha? Narinig mo ba kung paano ako sinagot-sagot? Akala mo hindi ako ang mama niya? Uminahon ka nga muna, Larissa. Nahihilo ko sa'yo. Kanina ka pa palakad-lakad. Paano ko hihinahon? Nakakainit ng ulo yung anak mo. Manang-mana talaga sa'yo. O bakit naman ako nadamay dyan? Kailan ko pinainit ulo mo? Ngayon, kasi hindi mo ako naintindihan. Naiintindihan kita. Hayaan mo, kakausapin ko ang anak natin. Mali talaga na sagutin kanya ng pabalang. Yan nga ang sinasabi ko. Pero mali ba ako? Nag-aalala lang naman ako sa kanya dahil sa nangyari. Paano kung mas malala pa pala ang disgrasya na inabot niya? Paano kung imbis na mga galos at pasalang sa tuhod at siko, pumutok na yung ulo niya o kaya nabalian siya ng buto? Hindi ko kakayanin yun, Danilo! Pwede ba kumalma ka? Mupo ka muna. Pwede ba? Huwag ba ako utusang kumalma? Teka nga, bakit parang kalmado ka pa? Di ka ba talaga marunong mag-alala para sa anak natin? Siyempre nag-aalala ko, pero ayoko mataranta katulad mo. Ah, ganon. Ano, gagaya ka rin sa anak mo? Sasabihan mo rin ba ako na overacting? Hindi, pero pumirmi ka muna. Hay nako, ewan ko sa'yo! Ang akin lang, walang madudulot na magandang pag-aalala mo dahil sigurado ako na mula ngayon, lalo nang mag-iingat ang anak natin. Ang aksidente, hindi naman may iwasan yan. Pero dahil sa nangyari, malamang matakot na yun pag nagbara-bara siya sa pagmamaneho ng motor niya. Pag may nangyari pa talaga na di maganda sa kanya, ikaw ang sisisihin ko. Dapat talaga hindi ka na pumayag nung nagpabili ng motor yung anak mo. Parang hindi naman yata tama yan. Kasi pareho naman tayong sumang-ayon na kuhanan siya ng motor para may magamit siya sa pagpasok sa school. Ilang buwan na rin naman tayo nirereklamuhan ng anak mo dahil napapagod siya sa pagkocommute. Oh, baka naman sa akin mo pa rin isisi na malayo kasi ang school na pinasukan niya, ha? Ah, basta! Kasalanan mo pa rin! Darling, walang mangyayaring masama sa anak natin. Kaya huwag ka na mag-alala. Huwag mo rin isipin na hindi kita naiintindihan kasi magulang din ako. Nung tumawag ka sa akin kanina para sabihin na sumemplang ang anak natin, nagmamadali akong makauwi galing sa trabaho kasi nag-aalala ako ng gusto. Pasensya ka na. Masyado lang ako nadala ng mga pangyayari. Alam ko naman nakabado ka rin nun. Sinong hindi kakabahan?
Tatay ako, anak ko yun. Mabuti ka mo dahil sinabi ng bunso natin na hindi naman malala yung mga sugat ng kuya niya. Yung pagkakatawag mo kasi sa akin kanina parang… Huwag mo lang ituloy. Susungal-ngalin talaga kita. Biro lang, ikaw naman. Nakuha mo pa talaga magbiro samantalang seryoso ang nangyayari? Pinagagaan ko lang ang sitwasyon. Huwag ka na magalit. Pambihira ka naman kasi. Kausapin mo yung anak mo ha kasi sumasakit ang ulo ko sa kanya. Pagsabihan mo siya. Ipaintindi mo na nag-aalala lang kamo tayo. Hindi niyo ako masisisi kung maging overprotective ako sa anak namin Papa Dudut dahil ayoko na pong maulit na mamatayan ng anak. Pag nangyari pa yon ay baka hindi ko nakayanin pa. Nasasaktan lamang ako doon sa parte na habang pinagsasabihan ko ang anak naming lalaki na mag-ingat sa susunod ay sinabihan niya akong OA. Hindi naman daw po malala ang injury niya at nangyayari talaga ang pagsemplang sa lahat ng may motor. Yun po ang kinalungkot ko ng husto ng mga panahon na yon. Na siya namang sinabi ko kay Danilo. Alam ko po na naiintindihan ako ng mister ko dahil magulang din siya. Masakit din sa kanya na mawala ng anak pero mas hindi ko po maatim na maranasan paulit yon. Kaya lalo ako naging mahigpit sa dalawa naming anak Papa Dudut. Nandyan yung hindi ko na pinagamit ng motor ang anak naming lalaki dahil natatakot ako na baka may mangyaring masama sa kanya. Dinabugan niya pa nga ako at inaway pero nanindigan po ako na ako ang masusunod sa pamamahay namin. Kahit si Danilo ay walang nagawa sa desisyon ko Papa Dudut dahil alam niyang bubungangaan ko siya kapag kinontra niya ako. Yung anak ko namang babae ay mas sinigpitan ko lalo na kapag uuwi galing sa school. Sinusundo ko na rin siya para alam kong ligtas siyang makakarating sa bahay namin kahit na ilang beses na siyang nagsasabi na huwag ko na yung gawin dahil malaki na raw siya. Pero binabaliwala ko po ang sentimiento ng mga anak ko at mas pinakinggan ko ang sarili ko. Para sa akin ay hindi nila alam ang pakiramdam ko bilang nanay nila na nag-aalala sa mga anak dahil wala pa naman sila sa posisyon ko para maunawaan yon. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ako mapakali Papa Dudut. Kahit alam kong nasa pamamahay ko lamang ang mga anak ko, may mga gabi na hindi ako pinapatulog ng mahimbing dahil kung ano-anong masasamang bagay ang napananaginipan ko Papa Dudut. Anak? Anak ko? Parang awa mo na gumising ka. Anak, huwag mo na mag-iwan si Mama at Papa. Please gumising ka kasi hindi namin kaya na mawala ka. Anak naman eh. Anak, alam mo namang hindi magandang biro to. Huwag mo naman kaming takutin ng Papa mo kasi hindi nakakatuwa. Anak! Hoy, Larissa! Gumising ka! Danilo, Nananaginip ka ng masama. Ayos ka lang ba? mukha ba akong ayos lang? Danilo, namatay ang anak natin sa panaginip ko. Ano sa palagay mong mararamdaman ko? Hindi ko kayang mawala ang anak natin. Ikamamatay ko yon. Nanaginip ka lang. Hindi totoo na namatay ang anak natin. Natutulog siya ngayon sa kwarto niya. Pero hindi siya sumabay sa atin sa hapunan kanina kahit ilang beses ko na siyang tinawag. Sinabi lang niyang busog siya. Malamang nagtatampo pa rin yun dahil hindi mo pa rin siya pinapayagang magmotor. Pero nakita kong lumabas din siya sa kwarto niya para kumain. Huwag ka na mag-alala. Ang hirap naman ng sinasabi mo. Nanay ako, Danilo. Anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Parang gusto ko tuloy siyang puntahan sa kwarto niya ngayon. Anak ko rin siya, Larissa. Saka huwag mo na siyang puntahan dahil baka natutulog na yun. May pasok pa siya bukas sa school. Sigurado magtataka yun kung bakit mo siya biglang pinuntahan. Pero parang hindi na ako makakatulog dahil natatakot ako. Kahit sinabi mo na wag ako mag-alala, hindi ko pa rin kaya. Mabuti pa, ikwento mo na lang sa akin ang napanaginipan mo. Para kahit paano mapanatag ang isip mo.
Naaksidente raw ang anak natin at namatay. Tapos iyak ako ng iyak kasi hindi ko matanggap ang nangyari sa kanya. Napakabata pa niya para mawala sa atin, Danilo. Paano na lang kung magkatotoo yun? Sabi sa akin ng nanay ko, ang panaginip daw babala sa totoong buhay. Kumbaga, masamang pangitain na hindi natin dapat binabaliwala. Ikaw na may sabi, panaginip lang yan. Para sa akin, hindi yan totoo. At hindi magkakatotoo. Ligtas ang anak natin. Hindi siya mawawala sa atin. Sana nga tama ang sinasabi mo kasi hindi ko kakayanin. Ayoko na uli mawalan ng anak dahil sobrang sakit nun. Para ako masisiraan ng ulo kaya sana lang talaga. Tama ka na panaginip lang yun. Halika nga rito. Yakapin na lang kita. Tahan na. Tahan na, darling. Panaginip lang yun. Hindi totoo na may mangyayaring masama sa anak natin dahil poprotektahan siya ng Diyos. Hindi ba? Yun ang gabi-gabing panalangin natin. Ang alagaan at gabayan sila magkapatid ng may kapal. Oo, Danilo. Dahil higit na mas makapangyarihan ng Diyos kesa sa atin ng mga magulang nila. Tama. Kaya magiging maayos din ang lahat. Oh, okay ka na ba, darling? Okay na ako. Salamat kasi nandyan ka. Lagi lang ako nandito. Sandali lang ha. Ikukuha muna kita ng tubig bago tayo bumalik sa pagtulog. Takot na takot po ako nang magising mula sa bangungot na yon kung saan ay namatay daw ang anak ko. Mabuti na lamang dahil nasa tabi ko si Danilo para aluhin at samahan niya ako, Papa Dudut. Natatandaan ko pa na nanlalambot ang buong katawan ko at nanginginig ang boses ko ng gabing yon. Kung tutuusin ay hindi po yun ang unang gabi na dinalaw ako ng masamang pangitain sa panaginip. Sa sobrang dami ay hindi ko na mabilang kung ilan. Ewan, wala naman akong third eye o psychic ability pero kinukutuban po ako ng masama, Papa Dudut. Ayoko pong magpadala sa isiping yon kaya sinunod ko ang payo ni Danilo na baliwalain ang masamang pangitain ko. Nagdasal din po ako ng husto para maprotektahan ng Diyos ang mga anak namin. Nang sumunod na mga araw ay tuluyan na nga pong nawala sa isipan ko ang tungkol sa masamang panaginip. Kaso, may nangyari pong hindi ko inaasahan. Dahilan para sa ikalawang pagkakataon ay madurog ang puso namin ni Danilo bilang mga magulang. Yon ay nang itakas ng anak naming lalaki ang motor niya nang makuha niya ang susi sa kwarto namin ng asawa ko. Nalaman na lang po namin yon matapos may makapagsabi sa amin na nasangkot siya sa isang aksidente. Kung saan, Papa Dudut, ay sumalpok ang motor niya sa puno ng mangga. Sa may highway at dead on the spot ang aming anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tulala po ako nang makarating ang balitang yon sa pamilya namin at nanginginig ang buong katawan ko habang papunta kami sa ospital ng araw na yon, Papa Dudut. At nang makumpirma nga po namin ang katawan ng aming anak, ang namatay ay napahiyaw po ako at humagulhol. Kulang na lamang ay mawalan ako ng lakas ng tuhod dahil sa mga nangyari. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko dahil blanko po ang isipan ko at para akong masisiraan ng ulo ng panahon na yon, Papa Dudut. Gusto kong magwala, gusto kong manuntok at manipa para lamang mailabas ang bigat ng kalooban ko sa mga nangyari kahit na alam kong hindi yon makakatulong para mabuhay ulit ang anak ko. Kaso ang sakit-sakit, Papa Dudut, parang pinupunit po ang puso ko ng libu-libong piraso. Parang pinipiga ang pagkatao ko. At kahit hanggang sa burol ng anak namin ay hindi po ako mapakalma ng asawa ko, Papa Dudut. Iyak po ako ng iyak at nagmamakaawa rin ako sa harap ng kabaw ng anak namin na mabuhay siya. Kahit alam kong imposibleng mangyari yon.
Bilang isang ina ay wala nang sasakit pa sa mga nangyari. Wala nang sasama pa sa realidad na namatayan ka ng anak ng higit sa isang beses. Hindi ko po alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw, Papa Dudut, dahil pakiwari ko ay kasama niyang namatay ang puso ko. Kasabay noon ay hindi ko mapigilang sisihin ang mister ko dahil hindi siya nakinig sa masamang mga pangitain ko, Papa Dudut. Gumising ka, parang awa mo na! Anak ko, nakikiusap ang mama, please naman! Larissa, Bitawan mo ako! Galit na galit ako sa'yo! bakit? Anong ginawa ko? Nagtatanong ka pa ba talaga? Kasalanan mo kung bakit nawala ang anak natin! Hindi ka kasi nakinig sa akin noon nung sinabi ko sa'yo yung tungkol sa panaginip ko! Sabi mo wala lang yon! Na hindi yun totoo! Pero ano nangyari? Tingnan mo ngayon ang anak natin! Patay na siya, Danilo! Patay na ang anak natin! Hindi ko naman ginusto nangyari sa anak natin. Huwag mo naman sana ako sisihin. Sinong sisisihin ko? Yung kapitbahay natin? Yung mga taong nandito? Sige nga! Sabihin mo, sino? Walang may gusto sa nangyari. Kaya wala kang dapat sisihin. Masakit din sa akin na maagang kinuha ang anak natin. Pero anong magagawa ko? Aksidente yun. Pwesteng katwiran yan, Danilo! Kung hindi kasi sa lintik na motor na yan, hindi madidisgrasya ang anak ko! Hindi sana siya mamamatay! Sa akin mo na naman ba isisisihan? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagigpit sa kanya. Kaya niya tinakas ang motor niya. Anong gusto mong palabasin? Kasalanan ko? Ganun ba? Ganun ba ang ibig mo sabihin? Hindi naman sa ganun. Pasensya ka na, Larissa. Masyado lang akong nadala. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Durog na durog ang puso ko! Para na rin akong pinatay dahil sa nangyari sa anak natin! Paano na lang tayo magpapatuloy kung kulang na ang pamilya natin? Sige nga, sagutin mo! Ang bata-bata pa ng anak natin na hindi pa siya nakakapagtapos ng pag-aaral! Hindi pa nagkakaroon ng sariling pamilya! Hindi pa niya na-enjoy ang buhay niya tapos kinuha na siya sa atin! Ang sakit-sakit, Danilo! Bilang nanay, hindi ko deserve na maranasang mawalan ng mga anak! Alam ko, hindi talaga madali ang pinagdadaanan natin. Kung bakit ba naman kasi hindi ako nakinig nun sa kutob ko? Kung bakit kasi binaliwala ko yung masamang pagitain ko? Hindi sana mawawala sa akin ang anak ko! Hindi sana siya kukunin ng kamatayan! Danilo, hindi ko na alam ang gagawin ko! Para ako mababaliw! Para ako masisiraan ng ulo! Uminahon ka muna, Larissa. Paano ako hihinahon? Sige nga! Paano? Sabihin mo! Patay na ang anak natin! Hindi na siya babangon dyan sa kabaong na hinihigaan niya kasi iniwan na niya tayo! Bakit kailangan mangyari ito sa atin? Ginawa naman natin ang lahat para maging mabuti at maalagang magulang. Pero bakit pinaparusahan naman tayo ng langit? Larissa, ayos ka lang? Gumisi ka, Larissa! Larissa! Tulong! Tulungan niyo kami! Papa Dudut, gusto ko pong magalit sa Diyos dahil pinaglaruan niya ang puso ko. Wala naman po akong kasalanan para parusahan niya sa pamamagitan ng pagbawi sa mga anak ko ng ganon kaaga na siya rin mismo ang nagbigay sa amin.
Para sa akin ay unfair po yon at sa kahit sang anggulo tingnan ay hindi ko alam kung paano ako ulit magsisimula. Pakiramdam ko rin ay wala na akong ginawang tama dahil naiisip ko, what if hindi ako naging mahigpit sa anak ko? Hindi sana magkakatotoo ang masamang pangitain ko. Tulala pa rin ako at walang maisip na matino hanggang sa mailibing ang anak namin, Papa Dudut. Sa gitna ng pagluluksa ko ay hirap na hirap din po pala ang mister ko, Papa Dudut, at may mga gabi na narinig ko siyang umiiyak. Hirap din po siyang makatulog samantalang ako naman po ay yung tulog ng tulog. Kapag tinatanong ko si Danilo kung ayos lamang siya ay sinasabi niyang ayos lang siya. Alam ko na hindi lang ako ang nagluluksa sa pamilya namin dahil hirap din po ang anak naming babae. Doon ko na-realize na kailangan ako ng pamilya namin dahil hindi namin malalampasan ang pagsubok na ibinigay sa amin kung hindi kami sama-sama na magtutulungan. Danilo, pwede ba kitang makausap? Sige, tungkol saan? Gusto ko munang humingi ng tawad kasi naging makasarili ako nitong nakaraan. Lalo na sa paraan ko ng pagluluksa sa pagkamatay ng anak natin. Nakalimutan ko na anak mo rin siya. At kahit ikaw, nagluluksa rin. Naiintindihan ko naman na sa ating dalawa, mas masakit lahat to para sa'yo. Kasi ikaw nagdala sa mga anak natin sa tiyan mo ng 9 na buwan. Ikaw din ang kasakasama nila simula baby sila habang nagtatrabaho naman ako. Ikaw halos na nagpalaki sa kanila kaya hindi madali na bigla na lang sila mawawala sa'yo. Nandun na tayo, pero di ko pa rin dapat binaliwala yung nararamdaman mo. Oo, naiintindihan mo ko, salamat. Pero dapat, naiintindihan din kita dahil mag-asawa tayo. Tayong dalawang mga magulang nila. Kung wala ka, wala rin sila. Nahihiya ako sa inyo ng bunso natin kasi akala ko ako lang yung nawalan pero ang totoo, tayo. Ang pamilya natin ang namatayan. Gabi-gabi, tinatanong ko rin ng Diyos sa mga panalangin ko kung bakit niya kinuha sa atin ang 2 anak natin. Naging mabuting magulang naman tayo. Hindi natin sila pinababayaan. Pero sa huli, na-realize ko na lahat naman ng tao namamatay. Siguro, yun lang talaga ang panahon na ilalagi ng mga anak natin sa mundo. Kaya iniisip ko na lang na mabuti binigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na makasama sila at maging magulang sa kanila. Ang hirap lang sa parte natin bilang magulang na ilibing ang sarili nating mga anak. Akala ko kasi sila ang maglilibing sa atin. Kung nasan man ngayon ang mga anak natin, alam kong masaya na sila. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Pero hindi habang buhay, magpapatali tayo rito. Larissa, meron pa tayong isang anak. Kailangan din niya tayo. Nagsabi sa akin ng bunso mo na namimiss ka na raw niya. Hindi ka na rin kasi namin madalas nakakasabay sa hapunan dahil lagi ka nagkukulong sa kwarto. Naiintindihan niya nagluluksa ka. Pero mas magiging madali sa ating lahat na makamove on kung hindi natin itataboy ang isa't isa. Alam ko. Kaya nga gusto kong bumawi sa inyo ng bunso natin dahil mahal na mahal ko kayo. Dahil sa nangyari, natutunan kong pahalagahan ng buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan pa tayo mananatili sa mundong to, kaya dapat nating sulitin ang bawat sandali. Ayoko na may araw na lilipas na hindi ko nasasabi at naipaparamdam sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Napakaswerte ko dahil kayo ang pamilya ko. Napakaswerte ko dahil ikaw ang asawa ko, Danilo. Salamat kasi ang tiyaga mo sa akin. Mahal kita, Larissa. At ngayong merong pinagdadaanan ng pamilya natin, naniniwala ako na balang araw, malalagpasan din natin to ng sama-sama. Mahal na mahal ka rin ang bunso natin.
Mabuti pa tawagin mo na dun si Bunso kasi plano kong magluto ng paborito niyong mag-ama. Babawi ako sa inyo. Sige, sigurado matutuwa ang anak natin kasi na-miss niya ang luto mo. Bilang isang ina at magulang ay masakit na makita mong nililibing ang mga anak mo. At kulang na lamang ay magkapera-peraso ang puso mo kapag nawala sila sa iyo. Mahirap makapag-move on at aminado ako na may mga gabi na naiiyak pa rin ako, Papa Dudut, dahil nagiging sariwa sa alaala ko ang pagkamatay ng mga anak namin ni Danilo. Pero sa awa ng Diyos ay unti-unti na kaming nakapag-move on at nagpapatuloy sa buhay. Ganoon naman, hindi ba? Nabibigyan lang ng puwang sa puso natin yung sakit pero hindi naman ito tuluyang nawawala. Sa kabila ng lahat ay inisip ko na lamang na may dahilan ng lahat. Na balang araw pag inadya ng langit ay magkikita at magkakasama kami ulit ng mga anak ko sa kabilang buhay. Sa kasalukuyan ay nasa mabuting lagay naman po ang bawat isa sa amin at naging pampawala ko ng stress ang pakikinig po ng Barangay Love Stories. Magaganda po kasi ang mga storya na tinatampok ninyo at ang pinakapaborito ko ang tungkol sa pamilya. Nakaka-relate po kasi ako kaya naisipan ko rin po magsulat, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po sa inyong programa and more power sa inyong istasyon. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Larissa. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Isang anak ang maluwal siya sa mundong ito. Ikaw, kapusohan, hanggang kailan mo babayaran ang utang na loob mo sa iyong mga magulang? Dear Papa Dudut, ang isang anak ay walang kakayahan na mamili ng kanyang magiging magulang. Ang pagkasilang sa kanya sa mundong ito ay hindi niya ginusto o hiniling kailanman. Ang mga magulang madalas ang may kakayahang magdesisyon kung kailan nila gustong magkaroon ng anak. Silang responsable pagdating sa buhay ng kanilang anak. Pero bakit parang ang anak pa ang may habang buhay na utang na loob na kailangang bayaran sa kanila? Kahit na hindi naman niya hiniling na mabuhay sa mundong ito. Hi Papa Dudut, just call me Eileen. 30 years old, taga Cavite at nagtatrabaho bilang quality assurance sa isang opisina sa Makati. Aaminin ko na hindi talaga ako mahilig makinig ng drama sa radyo pero dahil paborito ko kayong DJ at ng kaibigan ko, pati na rin po ang programa ninyong Barangay Love Stories kaya naisipan ko na sumulat na rin para makapagbahagi ng kwento kong may aral na maiiwan sa mga nakikinig ngayon. Solong anak nga lang pala ako ng mga magulang ko. May sarili kaming bahay pero si Papa lamang ang nagtatrabaho para matugunan ang pangangailangan namin sa araw-araw. Hikain kasi si Mama kaya medyo mahina ang kanyang katawan. Ganon pa man ay nagsumika pa rin si Papa para mapag-aral ako hanggang kolehiyo, Papa Dudut. Ano, Eileen? Sakto na ba ang lasa nitong sinigang na bangus na niluto ko? Opo, Ma. Sakto na po yung asim ng sabaw. Ang sarap. Talaga? Sana magustuhan din ng papa mo.
Sigurado po ako na magugustuhan to ni Papa kasi pareho kami ng panlasa eh. Tsaka lahat naman din ng niluluto nyo masarap po talaga, Ma. Maana ka talaga sa papa mo na magaling mambola. O siya, tulungan mo na ako maghain sa lamesa at sigurado ako na pauwi na rin ang papa mo. Sige po, Ma. Kukuha na po ako ng mga plato at baso. Ay, nakakapagod talaga ang traffic. Pa, sakto po ang uwi nyo kasi katatapos lang po magluto ni Mama. Ang sarap po ng sinigang na bangus niya. Masarap naman talaga magsinigang ang mama mo. Amoy pa lang nitong sinigang mo, ang sarap na talaga, mahal. Paborito mo kasi yan, kaya amoy pa lang nasasarapan ka na kaagad. Ma, maniwala ka sa akin. Lahat naman po ng niluluto ninyo masarap. Tama ang sinabi ni Eileen. Kaya nga pinakasalan kita kaagad kasi sobrang sarap mong magluto. Ay, oo nga pala. Bukas wala akong pasok sa trabaho. Bakit po pa? Hindi naman po holiday bukas, di ba? Oo, hindi nga. Kaya lang kasi, nagtitipid ngayon yung furniture shop na pinagkatrabahuhan ko. Patumal lang benta. Kaya kaysa magbawas ng mga tauhan, babawasan na lang daw nilang araw ng pasok namin sa trabaho. Di ibig sabihin nun, mababawasan din ang kikitain mo sa trabaho? Ganun na nga, mahal. Pasensya na ha. Kailangan na naman tuloy natin magtipid sa mga susunod na araw. Lalo na't malapit ng bayaran ng tuition ni Eileen. Wala yun. Ako nang bahala pagdating sa pagbabudget kaya wag mo nang alalahanin yun. Pa, Ma, ano po kaya kung maghanap din ako ng part-time job? Bakit mo naman gagawin yun? Kaya ko pa naman kayong buhayin ng mama mo. Oo nga po, kaya lang kasi nahihirapan na rin po kayo sa mga gastusin pati na rin si Mama. Pero paano naman ang pag-aaral mo kapag nagtrabaho ka? Part-time job lang naman po kung sakali. Hindi ko po pababayaan ang pag-aaral ko. Wag na, Eileen. Hindi mo na kailangan gawin yun. Kasya pa naman ang kinikita kong pera para sa mga gastusin dito sa bahay. Pati na rin sa pang-tuition mo. Payagan niyo na po ako, Pa. Promise, pagbubutihan ko pa rin po ang pag-aaral ko. Ay, tsaka na natin pag-usapan yan. Ayoko rin kasi na mapagod ka. Mas gusto ko na nakafocus ka lang sa pag-aaral mo hanggang sa makatapos ka. Basta, sa ngayon, ayoko muna na mag-part-time job ka. Papadudot medyo maagang naging mag-asawa ang mga magulang ko. Hiling daw kasi yon ng mga lolo at lola ko. Ang bumuo nga ng pamilya sina papa at mama para makita raw ako ng mga magulang nila. Natupad naman nila yon dahil ilang taon lang pagkatapos akong isilang ay namatay na rin sina lolo at lola. Naging maayos naman daw ang relasyon at pagsasama nila lalo na at may sarili na silang bahay na tinitirhan noon. Hindi rin gaanong mataas ang presyo ng mga bilihin kaya lang habang tumatagal, doon na nila nararamdaman ang hirap ng buhay lalo na nga nang magsimula na akong mag-aral. Kaya para sa akin, naisip ko noon na mas mabuti pa siguro kung hindi kaagad sila nagpakasal o gumawa ng anak. Hindi naman dahil sa ayoko mabuhay sa mundong ito pero iba pa rin kasi yung pinaghandaan ng mga magulang ang buhay na ibibigay nila sa kanilang magiging anak. Iba pa rin yung may maayos na preparasyon para hindi sila nahihirapan. Kagaya noong mga panahon na nag-aaral na ako sa kolehiyo. Kaya naman sa huli pinayagan na rin ako ni Papa na mag-part-time job. Papa Dudut. Ma, Pa! Sa wakas, graduate na po ako! Oo nga anak! At sobrang proud kami sa'yo ng papa mo. Tama ang mama mo, Eileen. Nakaka-proud kasi tinulungan mo kami ng mama mo para makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Sabi ko naman po kasi sa inyo, kaya kong pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Oh, teka. Umiiyak po ba kayo, Pa? Naku, hindi. Napuwing lang ako.
Umiiyak kayo eh. Eto talagang papa mo. Mas madrama pa kesa sa akin. Hanggang ngayon kasi, nahihiya pa rin ako. Bakit naman po? Pakiramdam ko kasi, hindi ko masyado nagampanan ng pagiging tatay ko sa'yo. Dapat hindi kita hinayaan na magtrabaho habang nag-aaral. Ginawa ko po yun para makatulong sa inyo. Kaya hindi niyo po kailangan na mahiya. Pero, munti ka na rin hindi makagraduate, di ba? Oo nga po. Dahil dun sa isang incomplete na final grade ko sa major subject. Pero nagawan ko naman po ng paraan dahil naipasa ko yung special exam na binigay sa akin ng professor ko. Wala pong kinalaman ng pagpa-part-time job ko ron pa. Di meron pa rin. Kasi sobrang nahirapan ka na pagsabay ng pag-aaral at pagkatrabaho. Kung hindi kita pinayagan na magtrabaho nun, mas makakapag-focus ka sa pag-aaral mo. Pero kung hindi naman po ako nag-part-time job, kayo lang po ni mama yung mahihirapan lalo na pagdating sa pagbabudget para sa mga gastusin. Magulang mo kami at responsibilidad naming ibigay ang mga pangangailangan mo. Hindi mo kailangang isipin ang mga problema namin kasi anak ka namin. Kami ang mas dapat na kumilos para sa iyo, Eileen. Pero isang pamilya po tayo pa. At ang pamilya, dapat po nagtutulungan. Tsaka ang mahalaga naman po ngayon, nakatapos na ako ng pag-aaral ko. Ito po yung pangarap ninyo para sa akin ni mama, di ba? Yung makaakyat sa stage at makakuha ng college diploma. Tama si Eileen, mahal. Huwag na tayong malungkot sa araw na to. Dapat nga mag-celebrate pa tayo kasi tinupad ni Eileen ang pangako niya na hindi niya pababayaan ang pag-aaral niya kahit may part-time job siya. Pasensya na. Hindi ko lang din talaga maiwasan na maging emosyonal sa araw na to. Hindi lang din kasi ako makapaniwala na sa wakas, college graduate na nag-iisang anak natin, mahal. Ako rin naman. Parang kailan lang. Araw-araw tayong namomroblema kasi palagi siyang umiiyak kapag iniiwan na natin siya sa classroom na grade 1 pa lang siya. Pero eto, sa wakas, tapos na siya sa pag-aaral niya. Kaya nga po, malaki yung pasasalamat ko sa inyo. Kasi hindi niyo po ako sinukuan. Alam ko po na napakaraming pagsubok ang dumating sa atin. Hindi po naging madali yung buhay para sa ating tatlo. Pero nagpakatatag pa rin po kayo. Hanggang sa ito, nakapagtapos na ako ng pag-aaral ko. Basta po, pangako ko po sa inyo na ako naman po yung babawi sa pagkakataon na to. Susuklian ko po lahat ng sakripisyo na ginawa po ninyo para sa akin. Papa Dudut, nakita ko ang pagsusumikap ng mga magulang ko para mabuhay at mapag-aral nila ako. Kahit nasa bahay lang, si mama ay palagi niya akong inaasikaso lalo na kapag alam niyang pagod ako sa part-time job ko. Kapag umuwi ako noon sa bahay ay pinagtitimplan niya kaagad ako ng kape at pinaghahandaan ng merienda. Tatanungin niya rin ako kung anong ulam ang gusto ko para sa hapunan. Gusto niya raw kasi na kahit papaano ay mabawi ko ang pagod ko mula sa part-time job ko. Si Papa naman ay tutol talaga noong sabihin ko na nakapasa ako sa interview para makapag part-time job. Ayaw niya kasi na maapektuhan ang pag-aaral ko. Ayaw niya nang nahihirapan ako pero dahil na rin siguro nagsisimula na kaming magipid sa pera ay pinayagan na rin niya ako. Sinabi lang niya sa akin na kapag nahihirapan ako na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho ay bitawan ko na raw ang pangalawa para mas makapag-focus ako sa pangarap naming tatlo na makapagtapos ako ng kolehiyo. At dahil nga sa suporta ng mga magulang ko ay natupad ko ang pangarap nila na makagraduate ako. Para sa akin ay malaki ang utang na loob ko sa kanila. At gagawin ko ang lahat para mabayaran yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kaagad din naman ako nakahanap ng trabaho. Pero hindi pala madali ang maging regular sa isang kumpanya. Palaging natatapos ang kontrata ko at hindi na re-renew pa. May ilang taon din akong ganon at nahihirapan talaga ako kapag natatapos ang kontrata ko sa trabaho. Ayoko kasi nang nagtatagal ako sa bahay namin. Hindi dahil sa ayokong makasama ang mga magulang ko kung hindi dahil ayokong maging pabigat sa kanila.
Nahihiya ako sa kanila kapag nababakante ako at nahihirapan na maghanap ng trabaho. May oras kasi noon na natagalan bago ako matanggap ulit sa trabaho at halos naubos na rin ang ipon ko. Kaya naman hanggat maaari hindi ko inahayaan na magtagal na wala akong trabaho dahil gusto ko talagang makatulong sa mga magulang ko. Mabuti na lamang at pagkalipas ng ilang taon ay naging regular na rin po ako sa isang kumpanya. Ayun nga lang sa Makati yun at medyo nahihirapan ako sa pagbiyahe ko sa pang-araw-araw. Pero ayos lang. Basta malaki ang naitutulong ko noon sa mga magulang ko pagdating sa mga gastusin sa bahay, Papa Dudut. Ay, grabe. Ang bigat talaga nitong mga pinamili ko. Ilagay ko na nga muna dito sa ibabaw ng lamesa. O Aileen! Nakauwi ka na pala! Mahal! Nandito na si Aileen! Oh anak, ang dami mo naman yatang pinamili. Medyo po, pa. Kasi nakita ko na wala na pong laman ng ref natin eh. Kaya eto, nag-grocery na po ako ng pang isang linggo. Kasi nadaanan ko pong bukas pa yung convenience store na malapit dito sa atin eh. Dapat nag-text ka na malapit ka na dito sa bahay para naabangan ka namin sa may garahe at natulungan ka naming bitbitin tong mga pinamili mo. Empty bat na rin po kasi yung cellphone ko kaya hindi na ako nakapag-text. Bumili ka na rin pala ng makakain natin sa hapunan. Opo ma, bumili po ako ng spaghetti, fried chicken, tsaka buko salad dun sa katabing restaurant ng convenience store. Mabuti na lang pala at hindi pa ako nagluluto ng ulam natin. Bakit parang ang dami mong binili para sa hapunan, Aileen? Kasi gusto ko po sana mag-celebrate tayo ngayon, kahit ito lang po sa bahay. Kinausap po kasi ako ng supervisor namin kanina at pinapirma niya po ako ng kontrata dahil regular na po ako sa trabaho. Ibig sabihin, regular ka na talaga ngayon sa kumpanya nyo? Opo ma! At marami po akong benefits na makukuha mula sa trabaho ko. Magkakaroon po kayo ng healthcare insurance, may yearly appraisal din po kami sa sweldo namin. Tapos iba pa po ang 13-month pay ko sa company bonus kapag December na. Ang ganda pala talaga dyan sa pinagtatrabahuhan mo ngayon. Maganda po talaga kaya natuwa ako nang sabihin ng supervisor namin na regular employee na po ako doon. Nakakatuwa naman anak. Kapag nagkataon, mapapaagang pag-resign ko sa furniture shop. Ano pong ibig niyong sabihin pa? Nagkwento kasi ang papa mo kanina. Napapagod na raw siya magtrabaho kasi ang liit na lang ng sinusweldo niya dun sa furniture shop. Matagal ko na rin talagang gusto mag-resign at tumito na lang sa bahay. Ilang taon na rin kasi ako nagkatrabaho. Hinihintay ko lang talaga na maging regular ka na dyan sa trabaho mo para pwede na ako mag-resign. Pero hindi po ba masyado pang maaga para mag-resign kayo? Ang ibig kong sabihin pa, kaka-regular ko pa lang din po kasi sa trabaho ko. Oo nga, pero kung ikukumpara yung sweldo ko sa kinikita mo, mas malaki yung iyo. Sigurado ako na kahit hindi na ako magtrabaho, mabubuhay na tayo ng mama mo sa kikitain mo dyan sa kumpanya nyo. Huwag kang mag-alala, Aileen. Hindi pa naman kaagad magre-resign ang papa mo sa trabaho. Sinabi ko kasi sa kanya na pag-isipan niyang mabuti ang desisyon na gagawin niya. Matanda na kami kaya pag nag-resign siya, baka hindi na siya makahanap pa ng ibang trabaho. Bakit pa ako magtatrabaho kung may maayos naman ng trabaho ang anak natin, mahal? Sigurado naman ako na hindi niya tayo pababayaan. Kasi pinag-aral at pinagtapos natin siya ng koleyo. Hindi ba, anak? Opo, syempre naman po. Sandali lang po ha. Ilalagay ko lang po sa ref yung mga grocery ko para lumog po tong lamesa natin. Papa Dudut, wala pang isang taon mula nang maregular ako sa trabaho ay huminto na nga sa pagtatrabaho si Papa. Nag-resign siya sa pinagtatrabahuhan niya at mula noon ay ako na ang sumano ng lahat ng mga gastusin sa bahay. Mula sa mga pagkain, bills hanggang sa pati mga bagong gamit sa bahay na gusto ng mga magulang ko. Madalas kasi silang magpabili sa akin ng mga appliances o mga furnitures lalo na kapag darating ang fiesta sa lugar namin. Dapat daw ay may bagong gamit na makikita mga bisita sa loob ng bahay.
Kaya naman kahit na hindi kailangan, basta gusto nila papa at mama ay ibinibigay ko yon sa kanila. Kahit mga gadget na gusto nila, Papa Dudut. Basta pasok sa budget ko ay ibinibigay ko kung ano man ang hilingin nila sa akin. Yun kasi ang paraan ko ng pagtanaw ng utang na loob sa kanila. Gusto ko na maramdaman nila na ginagampanan ko ang responsibilidad ko bilang anak nila. At dahil ako na ang tumatayong breadwinner sa bahay ay doon na rin ako naglakas loob na sagutin ang manliligaw kong si Renan, Papa Dudut. Babe, salamat sa pagpunta mo dito sa bahay para mas makilala ka ng parents ko ha. Gusto ko na talaga kasing malaman nila na may boyfriend na ako. Naku, pasensya ka na, ginabi ka na ha. Kaya sigurado hating gabi ka na makakauwi ng kondo mo. Naku, ayos lang yun babe. Nag-enjoy naman ako nakausap sila eh. At nag-enjoy din naman sila nakakwentuhan ka kanina. Talaga? Oo naman! Pinagluto ka pa nga ni mama ng paborito mong beef caldereta, di ba? Oo, ang sarap nga nun eh. Walang-wala yung kaldereta na niluluto ng mami ko. Pero babe, sa tingin mo, nagustuhan nila ako para sa'yo? Para kasing medyo tahimik sila kanina habang nagdi-dinner tayo. Lalo na yung papa mo. Hindi siya masyado nagsasalita. Ganun lang talaga si Papa. Nakilala mo na siya dati, di ba? Nung pinakilala kita sa kanila na manliligaw ko, may pagkasuplado talaga siya. Lalo na kapag mabagal ang internet connection dito sa bahay. Mahilig kasi yun mag-Facebook eh. Tsaka tumambay sa iba pang mga social media. Kaya kapag mabagal ang internet, ayun, umiinit din yung ulo niya. Ganun ba? Para kasing iba yung mood nila kanina ng mama mo nung malaman nila na boyfriend mo na ako. Mas kinakausap pa nga nila ako nung hindi mo pa ako boyfriend eh. Pero baka tama ka, iba lang yung mood nila kanina, lalo na ni Tito. Oo, ganun nga. Wala lang talaga sa mood si Papa. Sige na babe, umuwi ka na kasi baka matraffic ka pa pabalik ng Makati. Okay, sige, sakay na ako sa kotse. Pumasok ka na rin sa loob ng bahay niyo. I-text mo ako kapag nakauwi ka na ha. Bye! Ingat ka! Bye! Nakaalis na ba si Renan? Opo pa, baka kasi matraffic pa siya pabalik ng Makati eh. Ano namang naisipan mo at sinagot mo ng lalaking yun? Ha? Ano pong ibig niyong sabihin pa? Ang ibig sabihin ng papa mo, hindi ba masyado pang maaga para maging boyfriend mo siya? Ilang buwan din naman pong nanligaw sa akin si Renan. Naipakilala ko na rin po siya dati bilang manliligaw ko. Kaya sa tingin ko, wala nang ibang dahilan para hindi ko siya sagutin. Pero hindi mo pa rin dapat minamadali ang mga bagay-bagay, Aileen. May tamang oras naman, lalo na pagdating sa pakikipagrelasyon. Pa, 28 years old na po ako. Pareho rin naman po kami ni Rena na may regular at maayos na trabaho. Siguro naman po, ito na yung tamang oras para mas makilala namin ang isa't isa bilang magkarelasyon. Mas makikilala mo siya kung wala pa kayong relasyon. Kasi kapag pinatagal mo pa ang panliligaw niya at sumuko siya, ibig sabihin, hindi siya seryoso sa nararamdaman niya para sa'yo. Naiintindihan ko naman po ang point nyo, pa. Pero para sa akin po, mas gusto ko siya makilala bilang boyfriend ko. Ikaw ang bahala. Sabi mo nga, nasa tamang edad ka na. Pero sana, huwag ka pa rin nagmamadali sa mga desisyon na ginagawa mo. Huwag kang tumulad sa mga kaklase mo. Di mo kailangan makipag-unahan sa kanila sa pag-aasawa. At kung dumating man ang oras na gusto mo na talagang lumagay sa tahimik na buhay, sana huwag mong kalilimutan ang obligasyon mo sa amin ng papa mo. Tandaan mo sana na nag-iisang anak ka lang namin. Kaya wala kaming ibang pwedeng asahan na tumulong sa amin kung hindi ikaw lang, anak. Papa Dudut, halos 80% ng perang kinikita ko sa trabaho ay napupunta sa mga bayarin sa bahay o sa mga magulang ko.
Nagpakabit na rin kasi kami ng internet connection at yung mahal na package pa ang kinuha namin. Dahil yon ang pinili ni Mama. Kaya naman dumagdag pa yon sa bills na kailangan kong i-budget sa sweldo ko. Kasunod noon ay hiniritan ako ni Papa na gusto niya ng bagong TV para sa kwarto nila ni Mama na ibinigay ko rin naman sa kanila. Tapos aircon naman ang hiniling ni Mama sa akin at iba pang mga bagong gamit na binigay ko din sa kanila. Kaya wala rin talagang natitira halos sa sinasahod ko. Wala akong naiipon para sa sarili ko at madalas na naiinggit ako sa ibang kaibigan o katrabaho ko na nagagawang magbakasyon sa kung saan-saan. Dahil wala silang pinagkakagastusan sa mga magulang nila. Pero syempre hindi ko yon pinaparamdam sa mga magulang ko. Papadudot mula nang ipakilala ko si Renan, kina Papa at Mama madalas nila akong pinapaalalahanan na huwag munang mag-aasawa. Sinasabi nila na hindi madali ang pagbuo ng pamilya kaya sana raw ay hindi muna yon pumasok sa isipan ko. Dapat daw ang trabaho at pag-iipon muna ang focus ko at hindi ang pagkakaroon papadudot ng pamilya at ng anak. Ang naisip ko noon ay sana naisip din nila Papa at Mama ang mga bagay na yon bago sila nagdesisyon na gumawa ng anak noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Food chain kami nagkakilala ng boyfriend kong si Renan. Lunch break ko yon at maraming tao kaya konti na lang talaga ang bakanting upuan. Mag-isa lamang ako noon sa lamesa at may isa pang bakanting upuan sa tabi ko kung saan nakishare si Renan. Nakipagkilala na rin siya sa akin at sa maikling oras na yon ay nag-enjoy talaga ako nakausap siya. Naulit ang pagsasabay naming kumain hanggang sa makapagpalagayan kami ng loob. Hindi nga nagtagal papadudot ay niligawan na ako ni Renan at ipinakita niya na seryoso talaga siya sa akin. Sa Makati lang din kasi siya nakatira pero dinadalaw niya ako sa Cavite kapag wala siyang trabaho. Magkalapit lang din ang building na pinagtatrabahuhan namin at nung una ay gusto niya pa akong ihatid araw-araw pa uwi ng Cavite. Pero ako na nagsabi na hindi niya kailangang gawin yon. Kaya hanggang sa may sakayan na lamang ng bus niya ako hinahatid. At ang pinaka-paborito kong parte ng panliligaw niya sa akin ay yung paggawa niya ng mga tula at love letter. Kaya sino ba naman ang hindi mai-in love sa kanya? Hindi ba? Papadudo 3 buwan din ang tinagal ng panliligaw sa akin ni Renan. Naramdaman at nakita ko kasi na seryoso talaga siya sa akin. At mahigit 1 taon na ang relasyon namin nang mag-decide kaming magsama na sa isang bahay. Malapit lang kasi ang tinutuluyan niyang kondo sa trabaho ko. At dahil magkasama na kami sa isang bahay ay hindi naman pwede na hindi ako mag-share sa mga gastusin para sa aming dalawa, Papa Dudut. Ay, grabe. Ang lapit na nitong kondo sa trabaho ko pero halos 40 minutes pa rin ang naging biyahe ko. Ang traffic talaga kapag Friday. Payday din kasi ngayon kaya maraming tao sa labas. Mas traffic pa nga kanina kasi halos 1 oras din ako nag-drive pa uwi. Mabuti na lang talaga babe hindi ka sumabay sa akin. Napa-overtime kasi ako kanina dahil dun sa mga audit na kailangan kong tapusin. Ano pala yung mga hawak mo na papel, babe? Bills na kailangan bayaran. Kino-compute ko lang kung magkano lahat para alam ko kung magkano rin ang kailangan ko i-budget. Ay, babe. Nag-withdraw na nga pala ako kanina. Eto. Naku di na, hindi mo na kailangan mag-abot. Ano ka ba? Di ba kailangan mo na rin magbayad ng internet at bill ng kuryente nyo dun sa Cavite? Oo, pero pwede pa namang madelay ng konti yun. Unahin na lang muna natin yung mga gastusin sa kondo. Itago mo na muna yan. Baka mas kailanganin mo pa yung pera dun sa bahay nyo. Pero babe, hindi kasi ako nakapag-share dun sa mga binayaran mong bills nung nakaraang buwan. Ano ka ba? Huwag mo akong alalahanin. Tsaka babe, alam ko na wala na halos natira sa savings mo kasi nga binili mo yung request na bagong sofa set ng mama mo. Kaya ko pa naman bayaran tong mga to.
Huwag ka na muna mag-share dito, akong bahala. Okay lang ako. Ay, ang totoo, nahihiya na rin kasi ako sa'yo eh. Huh? Bakit ka naman mahihiya? Gumagastos ka rin naman pagdating sa mga grocery natin para dito sa kondo ah. Pero maliit lang naman ang nagagastos ko kumpara sa'yo. Ano ka ba? Hindi naman to contest eh. Gets ko na maliit na lang ang natitira sa'yo kada sahod. Kaya konti na lang yung perang na itatabi mo para sa sarili mo. Alam ko naman na lagi ka nagpapadala ng pera sa parents mo eh. At kapag alam nila na malapit na ang sweldo mo, nagre-request na sila ng mga bagong gamit para sa bahay nyo. Pero ayos lang naman sa akin yun kasi nga parents mo sila eh. At alam ko na ikaw lang ang inaasahan nila na tutulong sa kanila. Ay, kaya nga minsan napapagod na talaga ako. Anong ibig mo sabihin, babe? Habang tumatagal, napapansin ko na parang may mali na sa ginagawa ko o ginagawa ng parents ko eh. Pakiramdam ko, masyado na akong naaabuso. Baka naman pagod ka lang, kaya mo nasasabi yan. Siguro nga babe. Pagod na akong suportahan at tulungan sila. At mahirap man aminin, minsan nararamdaman ko na pagod na ako maging anak nila. Imagine, kaka-regular ko lang sa trabaho, nag-resign na kagad yung papa ko para magstay na lang sa bahay. Kahit pwede pa naman sana naming pagtulungan yung mga gastusin doon. Pero hindi eh, inasa na lang nila sa akin ni mama lahat. Alam mo sa totoo lang, nakakainggit ka, tsaka yung ibang mga kaibigan ko. Kasi nagagawa nyo magtrabaho na halos sarili nyo lang ang iniisip nyo. Yung parents nyo kasi hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin para sa mga sarili nila. Hindi nila kayo binigyan ng responsibilidad na buhayin sila. Samantalang ako, ito, kumakayod para sa mga magulang ko. Ikaw na rin ang nagsabi sa akin dati na gusto mong bumawi sa kanila. Ginagawa mo yan kasi nga gusto mong tumanaw ng malaking utang na loob. Pero hanggang kailan ko ba dapat gawin yun? Hanggang kailan nga ba ako dapat magbayad ng utang na loob sa kanila? Nakakapagod na kasi talaga, Renan. Nakakapagod na silang unahin kaysa sa sarili ko. Papadudod bukod sa malapit ang kondo ni Renan sa pinagtatrabahuhan ko ay gusto ko na rin talagang ihanda ang sarili ko pagdating sa pag-aasawa. Kaya pumayag ako sa gusto ni Renan na magsama na kami sa iisang bahay. Mag 30 years old na kasi ako noon kaya naman para sa akin ay oras na para i-ready ko ang sarili ko tungkol sa buhay pag-aasawa. Kailangang matuto na akong mag-budget, maging good partner at humawak ng pera na para sa aming dalawa. Kaya lang ng mga oras na yon ay hindi ko yon magawa ng tama dahil na rin sa patuloy na pag-aabot ko ng pera sa mga magulang ko. Noong mag-umpisa na hindi ako masyadong umuwi sa bahay namin sa Cavite ay wala naman akong naririnig na kahit na anong negatibo mula sa mga parents ko. Nagte-text naman kasi ako na kinarenan ako matutulog kapag ganon. Tapos ay palagi akong nag-iiwan ng pera sa kanila. Pero nang tuluyan na nga kaming mag-live-in ni Renan, hindi naman pwede na puro si Renan lang ang gagastos ng para sa aming dalawa. Bukod sa hindi pa fully paid ang kondo na yon ay may mga bills, gastusin sa kondo at iba pang bayarin din siya na pinaglalaanan ng pera niya. Kaya naman doon ako nagsimulang mas ayusin ang pagbabudget ko ng pera. Mas nagtipid ako para makapag-abot ng pera na panggastos namin ni Renan. At kasama sa pagbabudget na yon ay ang pagtitipid ko sa binibigay kong pera sa mga magulang ko, Papa Dudut. Eileen, buti naman at nasagot mo na tong video call namin ng mama mo. Sorry po pa. May sakit po kasi ako kaya hindi ako masyadong nagse-cellphone. Naku, ganun ba? Kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Medyo okay na po kaysa nung mga nakaraang araw. Ano bang sakit mo, anak? Trangkaso lang naman po tsaka na-overfatigue din po ako sa trabaho. Hindi ka naman yata inaalagaan ng maayos ang boyfriend mo dyan sa tinitirhan mo eh. Pa, inaalagaan po ako ni Renan. Kaya nga po hindi na ako nagpa-confine kasi kasama ko siya dito sa bahay. At talagang maasikaso po siya. Lumabas lang po siya saglit ngayon para bumili ng gamot ko. Baka naman
kasi masyado mong pinapagod ang sarili mo sa trabaho. Ang sabi ko sa'yo, magpahinga ka rin, di ba? Ang dami po kasing holiday nito mga nakaraang araw. Kaya panay din po yung overtime ko kasi sayang yung double pay na ibibigay ng kumpanya sa amin. Kahit na. Dapat hindi mo pa rin inaabusong katawan mo. Ay, nga pala Eileen. May binibentang speaker na may kasama ng amplifier ang ninong Gary mo. Ang sabi ko, itatanong ko muna sa'yo kung kukunin natin. Mukha namang maayos pa tsaka maganda talaga ang tunog nung subukan ko yun sa bahay nila. Pero di ba po may speaker pa tayo dyan sa bahay? Oo nga, pero luma na yun nandito. Hindi na nga maganda yung tunog ng speaker na yun eh. Nasa magkano po ba yung binibenta ni Ninong pa? Mura lang naman, nasa 7,000. Ha? 7,000? Ang mahal naman po nun pa. Yan nga rin ang sabi ko sa papa mo. Masyadong mahal. Galing kasing Saudi yun kaya ganun ang presyo. 15,000 talaga ang bili ni pare doon. Pero halos kalahati na lang ang presyo na binigay niya sa atin. Ano Eileen? Pwede ko na bang sabihin sa kanya na kukunin natin yon? Kahit ano, bawasan mo na lang ng konti yung allowance na bibigay mo sa amin ng mama mo. Sige po. Pwede naman, kaya lang baka sa susunod na buwan ko pa po maibigay yung pambayad ha. Natitipid din po kasi ako ngayon eh. Magbabayad din po kasi kami ni Rena ng para dito sa kondo. Bakit naman kailangan na pati ikaw magbigay pa ng pera para sa pambayad niya ng kondo? Kasi po dalawa na kami ni Rena na nakatira dito sa kondo pa. Oo nga, pero siya ang lalaki. Dapat siya lang ang gumagastos lahat para sa'yo. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang bawasan ng perang pinapadala mo dito sa amin eh. Bakit kailangan na pati kami tipirin mo? Pa, sinabi ko naman po sa inyo yung dahilan. Nagsasama na kami ni Renan dito. Kaya kailangan na magtulungan rin kaming dalawa pagdating sa mga gastusin. Pero paano naman kami mga magulang mo? Nagpapadala pa rin naman po ako ng pera sa inyo, di ba? Ayun nga lang po, kailangan nating magtipid ng konti kasi may ibang pinagkakagastusan na rin po ako dito. Nasaan na ba yung Rena na yan ha? Lumabas nga po siya pa para bumili po ng gamot ko. Bakit niyo po ba siya hinahanap? Gusto ko siyang kausapin. Hindi niya dapat ginagawa sa'yo yan. Hindi ka dapat niya hinihinga ng pera para sa mga gastusin niyo dyan sa kondo niya. Hindi po ako hinihingian ni Rena ng pera pa. Kusa po ako nagbibigay sa kanya kasi nga po dalawa na kaming responsable sa mga bayarin dito. Mali pa rin yun. Siya ang lalaki. Kaya dapat siya lang ang gumastos lahat para sa'yo. Kasi kung patuloy kang papayag na maghati kayo sa mga gastusin, paano naman kami ng mama mo? Nag-iisang anak ka lang namin, Eileen. Huwag mo naman sanang kalimutan yun. Kaya nga pinilit ko na makapagtapos ka na pag-aaral mo. Kasi ikaw lang ang pwede naming asahan na tumulong sa amin. Huwag mo naman sanang baliwalain lahat ng sinakripisyo namin ng mama mo para sa'yo. Papa Dudut, hindi ko alam kung anong klaseng mindset meron ng mga magulang ko. Sa totoo lang ay hindi ko na sila naiintindihan. Pakiramdam ko kasi noon, kaya nila ako ginawa at pinanganak sa mundong ito ay para maging lifetime insurance nila. Binigay ko naman ang lahat ng pangangailangan nila. Bawat hilingin nila sa akin, pinagsusumikapan ko na maibigay sa kanila. Mga gamit, appliances sa bahay, pagpapaayos ng bahay namin, halaman na gusto ni mama, mga gadget na gusto ni papa at kung ano-ano pa. Inispoil ko talaga silang dalawa dahil gusto ko na maramdaman nila na ginagawa ko ang lahat para mabayaran ang utang na loob ko sa kanila. Tinupad ko rin naman ang pangako ko na hindi ko sila pababayaan at babawi ako sa kanila. Pero parang kulang pa rin ang mga ginagawa ko na yon. Kaya naman nagkasagutan talaga kami ni Papa hanggang sa sinabi ko na lamang na uuwi ako sa susunod na linggo para ipahakot ang ibang gamit ko. Papa Dudut, pagkatapos kong makuha ang ibang gamit ko sa bahay nila Papa ay hindi na kami masyadong nag-uusap pa. Nagpapadala na lamang ako ng pera sa bank account ni Mama para sa mga panggastos nila. Ang gusto ko sana ay bigyan ng puhunan sina Papa at Mama para makapagtayo sila ng tindahan o anumang negosyo para sa kanilang dalawa. Pero sinabi ni Papa na hindi nila kailangan yon. Matatanda na raw sila para mag-asikaso pa ng mga negosyo na kagaya ng sinasabi ko.
Pero sinubukan kong ipaliwanag sa kanila na wala namang masama kung susubukan nilang magtayo ng tindahan, lalo na't walang masyadong tindahan sa lugar namin. Pero para kay Papa, may edad na sila para maghanap buhay at obligasyon ko naman na sila ang buhayin ko. Papa Dudut, sa loob ng ilang taon na pagtatrabaho ko para sa mga magulang ko ay hindi naman siguro masama kung piliin ko naman na simulang isipin at asikasuhin ang sarili ko. Oo, malaki ang utang na loob ko sa kanila, pero dapat ba na habang buhay ko yung bayaran sa kanila? Hindi ba pwedeng tulungan din naman nila ang mga sarili nila? Ang anak ba talaga ang sasalo sa huli ng responsibilidad nila? At hanggang kailan ba ako dapat na tumanaw ng utang na loob sa mga magulang ko? Sorry po sa napakaraming tanong na iniwan ko sa inyo. Sa totoo lang kasi nahihirapan pa rin ako hanggang sa ngayon. Hindi ko na alam kung paano ko pa tutulungan ang mga magulang ko. Gusto na ni Rena na magpakasal kami at magkaroon ng anak, pero natatakot ako sa mas malaking responsibilidad. Pero kung mangyari man na magkaroon na kami ng anak ng partner ko, Papa Dudut, ay hindi ko po ipaparanas sa magiging anak namin ang responsibilidad na pilit na ibinigay sa akin ng mga magulang ko. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko, Papa Dudut. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Eileen. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.